Sistematikong pagbibigay, systematic benevolence. January 3. Offertory Reading Devotional. Ang systematic benevolence ay isang paraan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog na nakatuon sa sinadya at sistematikong pagtatalaga ng porsyento ng ating kita para sa mahalagang gawain ng misyon ng Diyos sa buong mundo. Ang modelo ng proportional na ikapo at handog ay may pinagmulan sa buong Biblia at itinaguyod ng mga unang Adventist pioneers upang masuportahan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. Ito ay isang sistemang pinagplanuhan, sinadya at naaayon sa porsyento ng pagbibigay ng mga kaanib na nagbigay daan upang mabilis na lumago ang pamilya ng Iglesia ng Diyos. Isinulat ni Ellen White na, ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi dapat iasa sa bugso ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin tungkol dito. Itinakda niya ang mga ikapo at handog bilang sukatan ng ating pananagutan. At ninanais niya na tayo ay magbigay ng regular at sistematiko. Pagkatapos may hiwalay ang ikapo, ang mga kaloob at handog ay dapat ilaan ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. The Review and Herald, May 9, 1893. May kabuluhan pa ba ang systematic benevolence sa panahon ngayon? Oo, higit pa kaysa dati. Ang lahat ng gawain ng misyon mula sa paglilingkod ng lokal na iglesia hanggang sa malawakang pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang mga bansa ay nagiging posible dahil sa inyong pagbibigay. Gayunman, sa maraming bahagi ng mundo, bagamat tumataas ang mga handog para sa lokal na pangangailangan ng iglesia, ang mga handog para sa misyon ay patuloy namang bumababa. Panawagan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa unang Sabath ng taong 2026, tayo nawa ay mangako sa systematic benevolence para sa darating na taon. Maglaan tayo ng porsyento ng ating kita sa buong 2026 at sistematikong ibigay ito para sa misyon ng Diyos, kapwa sa lokal at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong tapat na pamamahala ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos.